Diyos na buhay na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kagalakan, papala, lalo na ang ating kaligtasan na hindi natin dapat kalimutan. So ngayon po, ang ating tatalakayin ay isang katuruan, na hindi natin dapat kalimutan. Ito ay step, na kailangan mangyari sa lahat ng buhay ng tao. Kapapansin ninyo, ang mga salita at utos ng Panginoon ay yung tinatawag na must, yung requirements ay kailangan talagang mangyari. Kaya nga natin masasabi na yung doctrines or way of salvation ay talagang divine or makalangit. Dahil hindi eksakto na makaptured ng ating isipan. Even ito, yung pag-aaralan natin, tungkol sa faith, yan, ay hindi natin kayang i-summarize. Pero makikita natin, pag binasa natin ang salita ng Panginoon, makikita natin yan sa iba't ibang angle, na iba-iba yung pinapakita, pero makikita ninyo na iisa rin yung tinutukoy tungkol sa topic na pinag-aaralan natin. Ngayon ito ay repentance. Ang topic natin ngayon ay pagsisisi o repentance. Pero ito ay biblical repentance. Nakikita natin ang ating topic, makikita natin sa Luke chapter 13. Makikita ninyo yung kabigatan ng sinasabi ng Panginoon. Nabasa na natin ito last time. Sa Luke 13 verse 1, sabi riyan, "There are some present at that very time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifice." Yung dugo. Kaya makikita ninyo, yung kultura nila o tsaka yung religion nila nung unang panahon talagang brutal. Yung sacrifice dugo ng tao. Para lang maapis o mabigyan ng pleasure yung kanilang Diyos-Diyosan. So ito na yung religion nila, yung beliefs nila ng unang panahon sa Roman Empire. Sa verse 2, makikita natin, "And he answered them," nung sinabihan siya na sabi ng Panginoon, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered this way?" So iniisip niyo ba mas makasalanan yung mga taong itong pinagkukuha yung kanilang dugo para isama sa sacrifice kaysa sa ibang mga Galilea? Dahil nangyari sa kanila yung karumaldumal na pangyayari na ito. Pero sabi ng Panginoon, "No. I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish." All. So lahat sila ng mga sinasabihan ng Panginoon. Another thing sa verse 4 nakalagay doon, "Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them." So 18 naman, nabagsakan ng tore ng Siloe. Aksidente, nabagsakan. Namatay. Do you think they are worse offenders or worse sinners than all the others who live in Jerusalem? No, I tell you, sabi ng Panginoon, but unless you repent, you will all likewise perish. So ano yung ina-emphasize ng Panginoon dito? Yung kahalagahan ng sinasabi ng Panginoon. Yung repentance. Maliban na kayo ay magsisi, kayo rin lahat ay mapapahamak ng ganong klaseng pagkapahamak. Ayan. Whether it is
accident or whether ito ay sinadya na talagang gawin ng mga ruler o ng mga masasamang tao. And the Lord allow, no? Tandaan natin, no? Inaalaw ng Panginoon. Tandaan natin na walang mangyayari sa mundong ito na aksidente lang. Whether ito ay mabuti, whether ito ay masama, lalo na yung masama, huwag nating isipin na wala ng Diyos. Walang Diyos. Ito yung topic natin last time sa Bible study about curse. Di ba? Binasa natin sa Proverbs 12:6 ata yun. Nakatulad daw ng ibon na lumilipad at maya na lumilipad din na hindi dumadapo, ay ganun din ang sumpa na walang dahilan na hindi ito tatama. So ano yung dahilan na yun? Yung nagawang kasalanan. Ang pinag-usapan natin sumpa rito, yung biblical curse, hindi yung sumpa ng kapitbahay mo. na galit sa'yo. No? Kundi yung biblical curse. Kaya, unawain natin, no? Kaya lagi nating ipinagdidiinan yung mga word at mga explanation dito dahil ito talaga ang nangyayari. Hindi lang natin may maunawaan. Pero pag uunawain natin, maintindihan natin, kaya pala nangyari kasi ito sabi ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, sabi ko lagi sa inyo, hindi lalagpak sa lupa yan na hindi nangyayari. Dahil lahat yan ay totoo. Whether nagsasabi siya o nagdi-describe siya ng mga pangyayari. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nung binasa natin yung Deuteronomy chapter 28, nandun yung blessing and cursing. Pag-aralan nyo, kung gusto nyo pagpalain kayo, tandaan nyo, kung gusto nyo pagpalain kayo, andun yung blessing. Pero makikita nyo lang yon sa bayan ng Israel, dalawa lang yon. It is obedience to the commandments of the Lord, then blessing will flow forth. And disobedience dun sa mga commandments ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, and all this blessing will come unto you. Ano pa yung sabi? Will overtake you. Ano overtake? Uunahan ka pa. Kita nyo? Kaya pansinin ninyo, no? Pansinin ninyo. Yung mga curse na yon, yung curse. Sabi ng Panginoon, kahit na pumasok ka sa loob ng syudad, you will be cursed. Kahit lumabas ka sa syudad, pumunta ka sa abroad, you will be cursed. Ha? Ang mahirap nakalagay doon, and all the works of your hands will not be blessed. Ano ibig sabihin nun? Trabaho ko ng trabaho, pero parang walang nangyayari, walang kita, walang asenso. Kaya unawain natin, no? Kung tayong pupunta doon sa lugar na yon ng curse, at yun ay lugar ng disobedience sa commandments ng Panginoon. So dito, sinasabi ng Panginoon, pag hindi nagsisi yung mga tao, ay mapapahamak sila. Bakit sinabi ng Panginoon yan? Kasi ito na yung final countdown sa divine plan ng Panginoon. Isa sa mga final countdown ang pangyayari sa buhay ng lahat ng tao ay ang pagparito ng Panginoon who is the judge over all. Ito hindi ito pinipreach lang sa loob ng church. Ito ay pinipreach sa lahat, sa labas. Na tinatawag ang lahat ng tao na mag-repent. Kaya pinapaliwanag natin yung repentance. Kung ano ibig sabihin talaga ng repentance. Kasi sabi ng Panginoon, yung unang ministry o unang preaching ng Panginoon, ito ang umpisa. Repent, for the kingdom of God is at hand. So doon pa lang, malalim na yon. Na para bang sinasabi ng Panginoon, pag hindi ka nag-repent, hindi mo makikita yung kanyang kaharian. Makipot, matintuan ito. It's a must. Katulad din ng born again. You must be born again because if you are not born again, you cannot see the kingdom of God. You cannot enter. Tandaan nyo, no? Hindi mahirap siya isipin. Yung pagpasok sa langit,
the same as salvation din yun. Yung pagpasok sa langit, the same as life eternal. Magkakasama lahat yun sa blessing ng Panginoon. Kaya nga, tuwan-tuwa tayo dahil ikinonsize lang ng Panginoon yun, parang inilagay sa isang summary na madali natin maintindihan at makuha natin lahat yun. Paano? By faith. Whoever believed, kanino? Kay Jesus Christ. Will not perish and have everlasting life. Pero yung salitang believe, hindi yung believe sa unawa ng tao. Yun ay believe na sinasabi ng Bible. Kasi madali ang tao na sabihin, niniwala naman ako. Pero tingnan mo, there is no change in life. Walang takot sa Diyos. Sa isip mo ba, ililigtas ng Panginoon yun? How much more ito? Walang repentance. Alam niyo ba yung isang pananaw ng maraming mga preacher na talagang matibay sila sa pag-interpret ng Bible, mga Protestant, mga reformist, no? Lagi nila pinupuna yung bagong litaw na grupo ngayon, yung Faith and Pentecostal movement. Tuwan-tuwa sila sa gifting daw ng Holy Spirit. Talagang kung ano-anong mga nangyayari sa kanila, may mga bumabagsak daw ng mga feather mula sa langit, at sa angel, kung ano-anong mga kalokohan na pinagsasabi nila. May mga ano pa, ng mga gold, parang mga testimony nila yun. No? Hindi naman, wala naman sa Bible yun. Kasama na yung mga activities na pinagagawa nila na nagugulong-gulong sila. Pero yun ang totoo sa kanila na nag-work yung Holy Spirit. Ang unang basa ng mga Protestant and mga reformist, yung mga buhay ng mga tao, walang repentance. Masaya lang sila dahil nagpo-flow yung wealth and prosperity dahil yun ang tema lagi ng kanilang mga pastor. Health, wealth, and prosperity. Kaya dinudumog yung church nila dahil iyon na ang ipinipreach ng kanilang mga pastor, pero walang repentance. Ito nire-require ng Panginoon. Kasi pag hindi ka nag-repent, mapapahama ka. Nasa position ka, anytime, anywhere, pwede kang maaksidente. Anytime, anywhere, pwedeng gawan ka ng tao ng masama, katulad ni Pilato. So pag pinagbulay-bulayan mo ng malalim pa yon, ano ibig sabihin nun? Walang divine protection. Hello? Hindi ka pa covered ng divine protection. Di ba in-emphasize natin last time yung preaching natin about this little one? Ano ang mabigat na salita ng Ama doon? This little one, kahit pa paano, will not perish, sabi ng Panginoon. Hindi sila. Hindi ko payagan na sila ay mag-perish, mapahamak. So, nandun yung protection. Di ba? Pero ito wala eh. Maliban na sila ay magsisi. So, ipinapaunawa ng Panginoon, there is a small path, maka-escape ka doon sa kapahamakan na yon. At ano yun? Repentance. At yan ang unawain natin, ano ba ibig sabihin ng repentance? What is repentance? Sabi dito sa dictionary, it is a sorrow, kalungkutan, or anything done or said. The pain or grief which a person experiences in consequence, ito yung bunga, no? In consequence of the injury, ano yung injury? Yung sakit na nagawa mo, or inconvenience na nagawa mo sa ibang tao, produced by his own conduct. Nagawa ng sarili mong aksyon. In theology, the pain, regret, or affliction which a person feels on account of his past conduct
because it exposes him to punishment. So ano pa yon? Hindi ka lang nalulungkot dahil nakagawa ka ng pagkakamali at yung pagkakamali na yun, hindi na simpleng pagkakamali. Kasalanan. Pinaliwanag ko na sa inyo last time, ano ang kaibahan ng pagkakamali sa kasalanan. Yung pagkakamali, pwede mo pang ituwid. Pero yung kasalanan, kahit na anong gawin mo pagtutuwid, hindi mo matuwid-tuwid. Ha? Parang ano na siya. Parang siyang, ano tawag dito? Door or points of no return. Pag nakapasok ka na, hindi ka na makabalik. Kaya pinag-iingat tayo ng Panginoon. Kaya nga, yung commandments ng Panginoon, iyon yung harang. Huwag ka magte-trespass. Huwag kang lalampas. Sinasabi ng Panginoon, huwag kang lalampas. Huwag kang mag-trespass. Kasi isang meaning ng sin is trespass. Lumampas ka sa ipinagbabawal ng Panginoon. At naroon na yung feeling ng pagkatapos mo magawa yun, naroon na yung feeling ng nag-aambang punishment. No? Nakagawa ka ng kalokohan sa inyong trabaho. Andiyan na yung boss mo, lagi ka nag-iingat dahil baka pag napansin ng boss mo, talagang tatamaan ka. Ha? So yan ang sinasabi natin. Number 3, repentance means penitence, sorrow or deep contrition for sin. As an offense and dishonor to God, a violation of His holy law. Ito yung sinasabi natin. Yung violation sa sa banal na batas ng Diyos, and the bases ingratitude towards a being of infinite benevolence. So ano yun? Ano yung ingratitude? Yung pagiging walang ya sa kabila ng kabutihan niya, winawalang ya mo pa rin yung kanyang kabutihan. Nilalapastangan mo yung kanyang kagandahang loob. Yeah. Di ba yung mga tao na tinulungan mo na at grabe na yung tulong mo pero hindi mo lang marinig sa kanila na magpasalamat? Ingratitude yun, ingrato. So, yung pagiging ingratitude ng tao ay pagpapakita ng kawalang yaan ng kanyang ugali. So, tandaan natin, no? So, yung ba ay kahabagan? Yung ba ay kaawaan? Yun ba ay muli mong tutulungan? Hindi. Masama na ang loob mo ron. Kasi hindi mo nakikita yung pagbabago. Ito yung sinasabi natin, yung repentance, yung pagbabago is repentance. This is called evangelical repentance and is accompanied and followed by amendments of life. Ano yun? Babaguhin mo yung ugali mo. Yung buhay mo. Also, repentance, it is the change of mind. No? Sabi ng Bible, renew your mind. Hindi itong isip na to, mabaguhin mo operahan mo, hindi yon. Yung the way you think. Kasi ang tao, alam niyo ang tao, hindi mo na kailangan turuan na gumawa ng masama. Lagi na siyang marunong magplano. Madali na siya magplano ng masama. Minsan natitigilan siya, alam niyang masama, pero binabaliwala niya lang yun. Tandaan niyo, no? Nandiyan na konsensya ng Panginoon. Nandiyan na konsensya ng Diyos. Ang law ng Panginoon ay naririto pa rin. Kahit na ikaw makasalanan, nandito pa rin ang law sa conscience natin. Kaya tayo ay, kinukonsensya. Kaya nga si Apostol Pablo, yung siya ay sinisita ng mga Hudyo sa mga parang naiiba niyang mga turo at gawi, na parang binabago niya yung kultura ng Judaism. Pero nung nagsalita na siya, isa sa sinabi niya, my conscience is clear. Sabi niya, my conscience is clear. Kahit na malinis ang aking konsensya, it is the Lord who will judge my heart. So repentance is a change of mind.
Ano yun? Ibahin mo ang pag-iisip mo na dating madali ka mag-isip ng masama. I-forsake mo na yon. Sabi sa Joel, forsake your evil thought. Forsake mo na yon. Kaso dun siya master eh. At tulad ng nangyari dyan sa ating kabanang bayan, puro mambabatas yun. Talagang mahusay silang gawa ng mga batas pero sila ang kumikita. Bakit ko sinabi yon? Kasi yung sahod ng mambabatas, mga 200,000 lang a month, no? Sa buong serbisyo nila, sabihin na natin 6 na taon o 12 taon, hindi makakapag-produce ng 1 billion yun. At hindi siya makakabili ng mga 3 aeroplano o doon lang, nakikita mo na. Kahit isama mo pa yung contracting company nila, hindi kikita ng ganun yun. Sa halata talaga na mayroong anomalya yun. So repentance is relinquishing. Ano yung relinquishing? Inaalis mo na. Any practice from conviction that has offended God. So ano yun? Tinatanggal mo, relinquish, pinuputol mo, anumang action o gawa. Yung conviction, ibig sabihin na nararamdaman mo na nagkakasala ka o na-offend mo ang Diyos. Alam niyo yung salitang offense or offended or offense sa Greek? Alam niyo ang original word nun? Iskandalizo. Doon nakuha yung salitang iskandalo. Kaya na-offend kasi may iskandalo. May iskandalong nagawa. So, another thinking about repentance ay yung ginagamit ng mga pastor ngayon na turning 180 degrees. Pagtalikod o pagpihit pakabila. Dati nakaharap sa paggawa ng masama, ngayon tatalikdan nila yung paggawa ng masama, haharap na sila sa paggawa ng mabuti at haharap na sila sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ka pwedeng mag-turn sa sarili mo lang na hindi ka haharap sa Panginoon. Pag hindi ka humarap sa Panginoon, tumalikod ka at nalungkot ka sa gawa mong masama at tumalikod ka sa gawa mong masama, pero hindi ka humarap sa Panginoon, nakaharap ka pa rin sa paggawa ng masama. And one of the good example dyan, alam niyo kung sino? Si Judas. Nagkaroon lang siya ng remorse sa sarili niya. Nalungkot lang yun sa sarili niya, pero hindi siya nanumbalik at nagsisi sa harapan ng Panginoon. So ano ang outlet niya? Yung tali. At nagbigti siya. So yan ang sinasabi ng Bible, worldly sorrows brings death. Pero godly sorrows leads to salvation. Kaya kailangan humarap ka pa rin sa Panginoon kasi wala kang way out para ikaw ay mais yung burden mo. Maalis yung burden. So dito, meron tayong istorya dito. Yung istorya ni Sakeo, Luke 19. Alam niyo na yung kwento ni Sakeo, di ba? Sakeo ay maliit na tao, pero siya ay mayaman, and he is a tax collector. And a tax collector, sa Biblia, sa panahon ng Panginoon sa Kristo, noted na yan, na sinners yan. Kasi yan ang mga nagpapatubo sa mga tax na kinokolekta nila at meron silang malaking porsyento para sa sarili nila, kaya madali silang yumaman. Kaya may yaman yung tax collector. Isa na rin is Sakeo. Pero si Sakeo ay maliit. So nung pumunta ang Panginoon sa Jericho, pinagpilahan siya dahil sikat na ang Panginoon, yung mga tao pumipila dyan, kabilaan. Hindi siya makakita kasi mababa siya. Silip niya ganyan. Hindi niya makita ang Panginoon. Pero gustong-gusto niya makita ang Panginoon, gustong-gusto niya makilala ang Panginoon. So ang ginawa niya ay umakyat siya doon sa puno ng sikamoro.
Nakakita ka na kuya ng puno ng sycamore sa Middle East? Matinig. So, matinik daw yan, no? Matinik. Oh, hindi siya madaling, akyatin. So, kahit na matinik, pero pinilit ni Zacchaeus para lang makita niya ang Panginoon. Pero nakatutuwa, ha? Sa dami ng tao, bakit, ang lagi kong tanong dyan sa example na yan, bakit si Zacchaeus lang ang napansin ng Panginoon? Sa dami ng tao. Bakit siya? At sinabi ng Panginoon kay Zacchaeus, Zacchaeus, come down. Sabi niya, sapagkat pupunta ako sa bahay mo. Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So tuwan-tuwa siya dahil napansin siya ng Panginoon. Lagi kong inuulit, sabi ko nga, kung gusto mong hanapin ang Panginoon, since ang Panginoon ay wala na physically, pero merong word sa Bible na guide natin para sa paghanap ng Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, if you seek me, you will find me. Hindi. Ang salita if you seek me, I will be found by you. Magkaiba yun, ha? If you seek me, you will find me. Hindi ganon. Kundi, if you seek me, I will be found by you. Ano ibig sabihin nun? Pag hinanap mo ko, iaalaw ko, diba? Kita mo ko. Kaysa yung pag hinanap mo ko, makikita mo ko, hindi siya parang bagay na nakatakbo lang. Kaya magkaiba yun, ha? Pag inalaw ng Panginoon, doon mo lang siya masusumpungan. If you seek me, I will be found by you. So, anong paraan? If you seek me with all your heart. Zacchaeus, ganun yun. Long na long niya, ang Panginoon, gusto niya, yung heart niya ang gustong-gusto sa Panginoon. Kaya kilala ng Panginoon yun. So pinansin siya ng Panginoon, pero nung sumama na Zacchaeus sa Panginoon, naririto na yung mga tao, no? Yung mga chismoso, yung mga mapanira, yung mga mapanghusga. Ano yung sinasabi ng mga tao? Tinan mo yan? Ang unang na pinapintasan si Jesus Christ, tinan mo yan? Nangangaral tungkol sa kaharian ng langit, nangangaral tungkol sa katuwiran, kabanalan, pero tinan mo mga tao na sumasama sa kanya. Sinners. Sinners. So, hinahatulan kagad nila. Ang hindi nila alam kung ano yung ministry ni Jesus Christ. Anong ministry ni Jesus Christ? Anong dahilan kung bakit pumunta ang Panginoon dito? To seek which was lost. Hanapin ang mga nawawala. Ano pa? Doon sa makasalanan. Ang target ng Panginoon yung makasalanan. Hindi matutuwid. At inihalin tulad ng Panginoon yan sa doktor. Ang tao may sakit at alam niya may sakit, naghanap siya ng doktor. Pero ang tao na hindi niya alam o ayaw niyang tanggapin na siya may sakit, hindi siya maghahanap ng doktor. Hindi siya maghahanap ng magpapagaling sa kanya. Ganun yun. Kaya ako nasabi, yung Jeremiah 17:10, alam niyo ba yun? Kung ano yun? The heart is the deceitful in all things God created. Ang puso ng tao ay higit na mapandaya sa lahat ng nilikha ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Bakit ang puso? Ito ay puso na ng isang taong bagsak na sa kasalanan. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Na mapandaya ang puso. Kasi pag nadaya ka at pinaniwalaan mo yung pandaraya sa iyo, yun ang isipin mo na yun ay totoo at tama sa iyo. Kahit yung ibang tao nakikita, mali naman ginagawa mo. Masama yung ginagawa mo. Makasalanan yan. Hindi. Tama ito. Kinakonvince mo yung sarili mo na tama yung ginagawa mo. Kasi kaya hindi mo alam na tama, na mali yung ginagawa mo. Bakit hindi mo alam? Kasi nire-reject mo yung salita ng Diyos, nire-reject mo yung kanyang commandments,
nire-reject mo yung kanyang mga alituntunin. Gagawa ka ng sarili mong alituntunin na tama sa'yo. Kaya tama kaya. Tama ako. Pero ang tunay na tama at tunay na pag-hatol kung tama o mali ang salita mo is by the law. Kaya sabi niya Apostol Pablo, you will know sin only by the law. Kapag yung law ang nadi-disobey mo, yung kautusan ang nasusuway mo. Hindi yung kautusan ng nanay mo lang. Kahit 10 beses mo suwayin yung kautusan ng nanay mo, no? Hindi yon. Bagamat nagkakasala ka sa nanay mo, pero yun. Ang sinasabi rito ay yung eternal law. Na ang conviction ay nasa puso mo. So, nadadaya mo yung sarili mo. Kaya tinan nyo, no? Yung mga taong pumupunta na sa korte, kahit may 2 o 3 testigo na nakakita sa ginagawa niya, ayaw pa rin niya umamin. Ayaw pa rin niya umamin. Ayaw ko na ikwento sa inyo kung sino yung sample ko doon. Na yung kanyang testigo ilang hakbang lang kitang-kita yung ginagawa niya, pero ayaw pa rin niya umamin na siya ang kumuha nun. Kaya sabi ko sa inyo, ang puso ay mapandaya. Kaya ikaw ay makinig at sumunod sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, if you obey my command, then you will know the truth. And the truth shall set you free. Isang paghahalintulad ng truth is light. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Nagbibigay sa iyo ng liwanag para maintindihan mo na ikaw ay nasa tama. Intindihan nyo? Kaya pag sinusunod mo ang salita ng Panginoon, may maunawaan mo na tama ka dahil yun ang nagpapakita ng katotohanan at katuwiran. So dito kay Sakeo, tinan niyo po kay Sakeo. So nung nagchismisan na yung mga tao, dagli kagad at talagang determinado si Sakeo na harapin ang Panginoon at harapin yung mga pinagsasabi ng mga tao. Sabi niya, "Look, Panginoon," sabi niya. And Sakeo stood and said to the Lord. Sabi niya, "Tingnan mo, Panginoon. Kalahati ng aking ari-arian, ibibigay ko na sa mga may hirap." Kusa niya yun, kusa. Hindi siya inutusan ng Panginoon. At kung meron man akong nadaya ng anuman sa mga tao, ibabalik ko yun ng 4 na ibayo. Mahirap yun. Kayo, tanungin ko kayo, nagnakaw kayo ng TV, tapos ibabalik mo 4 na TV? Sasabihin mo, Lord, sobra-sobra na to. Para higit pa siya sa bangko kung magbigay ng increase. Pero sa lumang tipan yun. Nasa command ng Panginoon yun. Meron pang, pag ang ninakaw mo ay ox, 5. Pag inakaw mo ay sheep, 4. Pag ox, 5. Bakit? Una, para maramdaman mo, mabigat talaga ang magnakaw. May tubo. Malaki ang tubo. Kaya parang nakikita ko, ang sarap pala siguro magpanakaw ng panahon na yan, Kasi pag nahuli, 5 kagad ang balik o 4 ang balik. Laki kagad ang tubo mo. Pero makita mo talaga, alam mo ang isang tinuturo ng Panginoon doon, makita mo at maramdaman mo yung pait ng magbalik. Napakahirap magbalik ng 4. Nag-grumble ang puso mo. Lord, parang tinutuwid ko na ang sarili ko, pero parang mali ito. 4 na ibayo, parang sobra-sobra ang pagkatalo ko rito, Panginoon. Pero hindi mo mababawi yung kautusan. Yun talaga ang kautusan.
So anong gusto ng Panginoon doon? Sa Bicol, may salita sa Bicol diyan eh. Ha? Para ka manaram. Alam niyo yung manaram? Ha? Oy, mga Bicolana. Para siya manaram. Ano yung manaram? Madala. Para ka madala. Sa Bicol, manaram. Madala. Madadala na yan. May salita tayong ganon, madadala ka na kasi sobrang bigat yung ini-impose na punishment. Pero dito, may kita ninyo, no? Si Zacchaeus, may repentance bang nakita kayo? Kay Zacchaeus? Kasi normally, ang repentance na binamasdan natin, ay yung talaga naghahagulgol. Pero marami akong nakita na nag-iiyak pero hindi nagbago. Emotional lang. Kaya hindi yan napagsisisi yung iyak. So, another meaning ng repentance is turning away from sin. Yung salitang turning sa Old Testament, nakalagay yan sa Ezekiel 18 verse 21. Pansinin ninyo, no? Ito tanggap ng Panginoon to. Sabi ng Panginoon sa Ezekiel 18:21, but if a wicked person, ngunit kung ang isang masamang tao turns away, tumalikod, turns away from all his sin that he has committed, and keep my statutes, sinimula na niyang sundin ang aking mga lituntunin and keep all my statutes, and does what is just and right, at ginawa na niya kung ano yung patas at tama. Anong sabi ng Panginoon sa Old Testament, sa Ezekiel? He shall surely live. Mabubuhay siya. Kaya nga makikita ninyo, no, yung salitang live sa lumang tipan at sa bagong tipan, may magkaibang konteksto yon. Doon, fully obey mo ang commandments and you will live. Pag hindi mo na-obey, you will die. Sa bagong tipan, iba ang ano ron. Kasi, nung dumating ang Panginoon, na-impose na yung plan ng Panginoon about salvation by faith. At ang nakalagay dyan sa Romans 1:16, the just shall live by faith. Ang mga tao sa panahon natin ngayon sa New Testament, sa pagdating ng Panginoon, mabubuhay sila sa pananampalataya. Pero noong unang panahon, mabubuhay sila kung patuloy silang sumusunod sa lituntunin. So nakita niyo magkaiba yan? Mas pinadali ng Panginoon ngayon, pero ang hirap naman unawain. Kaya kailangan patuloy kang makinig at umunawa. Kasi marami na dyan sa mga churches na nagtuturo ng mali. Iniiba nila yung konsepto ng salvation by faith. So ang original word dyan sa lumang tipan ay shub. S-H-U-B, shub. So meaning lang niya sa Strong Dictionary is to return or turn back. Bumalik. Oo, pumihit. Or to turn back from God. Parehas na ginagamit ito, no? Nakaharap ka sa Diyos, pero tatalikod ka sa Diyos. To turn away from God. So, ang ibig sabihin ay apostatize. Or to turn away of God, lumayo ka, tumalikod ka sa Panginoon. Or another thing is to turn back to God. Galing ka sa masama, bumalik ka uli sa Diyos. Katulad nung sinabi sa Ezekiel, no? If a wicked person turns away, ito yung turns away from all his sin, tumalikod siya sa paggawa ng mga kasalanan at nagumpisa na siyang gawin na ang tama at matuwid, mabubuhay siya.
So lahat yon, ang word doon ay shub. Shub. So meron kang pagtalikod o pagpihit. 180 ha, hindi 360. Kasi pag nakatalikod ka, 360, nakaharap ka ulit doon sa pinaligdan mo. Ha? Balik ka lang sa pinaligdan mo. Good example natin sa Lumang Tipan about repentance. Sa Lumang Tipan, ang repentance, generally, paano ini-express ng mga believers sa Lumang Tipan? Papast. Ano pa? Nagsusuot ng saklot. Nagsusuot ng damit sako. Ano pa? Kumukuha ng ash o kumukuha ng lupa, inilalagay sa ulo. Yan ang way ng kanilang biblical yun, ha? Yun ang tinitingnan ng Panginoon. O kaya, pinupunit nila yung damit nila. Sign of ano yun? Broken heart. Pinupunit nila yung damit nila at magdadamit sila ng sako. So yun yung nangyari nung dumating si Jonah doon sa Ninive at pinarating ni Jonah yung salita ng Panginoon sa hari. So babasahin ko na lang sa inyo, no? Then the word reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, tumayo sa kanyang trono. Iyon, he removed his robe, tinanggal niya yung marangyan niyang damit, and covered himself with sackcloth, and sat in ashes. Hindi lang pala naglalagay sa ulo, kundi umuupo sa lupa o kaya umuupo sa ano yung ashes? Abo. Oh. At nag-issue pa siya ng decree or proclamation and publish, kasi siya ang hari. Ipinaalam niya sa buong bayan ng Nineveh. By the decree of the king and his nobles, let neither man nor beast, hayaan daw ang tao o maging ang mga hayop, hindi kakain, papasting. Hindi rin iinom. Let them not feed or drink water. So, sabi ng mga hayop, peste itong mga tao na ito. Pati kami, nasama kami sa nadamay kami sa kasalanan ng mga ito. Pati hayop. But let man and beast be covered with sackcloth. Pati hayop, no? Dadamitan ng damit sako. And let them call out to God. Sila ay iiyak. Mananalangin at hihiyaw sila o iiyak sila sa Panginoon, call out mightily to God. And then inutos ng hari, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. So tumalikod sila sa paggawa ng masama. Alam niyo ba yung mensahe ni Jonah sa Nineveh? Ano yun? 40 more days. At ididilubyo na yung lugar na ito. Final warning na ng Diyos sa kanila. Pero nung nakita ng Panginoon yung pinagagawa nila, pati yung utos ng hari sa lahat ng tao, pati sa mga hayop, ang sabi ng mahal na hari, who knows? Sinong nakakaalam that God may turn and relent and turn from His fierce anger so that we will not perish. So, makasakali na makumbinsi natin ng Panginoon, sino nakakaalam. Pero ginawa nila yun, no? Pero ang sabi ng Bible, and when God saw what they did and how they turned from their evil way, God relented from the disaster that He had said He would do to them, and He did not do it. Ano yung relent? Pinigil niya. Winitheld niya. Yung disaster, yung kalamidad na dadalhin niya sana sa Nineveh, pinigil ng Panginoon niya.
Dahil nakita niya yung mga tao na nagsisi. So, yan ang nagagawa ng repentance. Tunay na repentance. Kaya ang sabi ng Panginoon, unless you repent, nang nakarugtong pa rin yung salita ng Panginoon doon, unless you repent, you will all perish. So nakita nyo kung gaano ka-determinado ang Panginoon? Maliban na magsisi kayo, mamamatay kayong lahat. Iyon lang ang way. Pero hinihingi pa rin ng Panginoon ngayong New Testament sa bagong tipan. Hinihingi ng Panginoon nyo na magsisi yung mga tao. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa paggawa ng masama. At umpisa na nilang gumawa ng matuwid at sumunod sa mga alituntunin ng Panginoon. Nung nangaral na ang Panginoon dito sa may Galilee, ito yung ipinansumbat ng Panginoon. Dahil yung mga tao ron, hanap ng mga tanda, pero hindi naman sila nagbabago. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang mga tao sa Ninive babangon sa panahon ng paghuhusga at kukondenahin kayo sapagkat sila ay nagsisi. Kayo hindi kayo nagsisi. At ang sinabi ng Panginoon, dito sa harap ninyo may mas dakila kaysa kay Jonah. Si Jonah, para siyang ermitanyo na balot ng halaman dagat kasi iniluwa lang siya ng hayo, ng isda na malaki. Pinaniwalaan ng mga tao sa Ninive. Mahirap yun. Yung isang ermitanyo na gusgusin, paniniwalaan mo, totoo yung sinasabi nila. Mahirap yun. Pero naniwala yung hari ng Ninive. Meron nagkikwento, kasi yung lugar ng Ninive ay nasa lugar din ng mga Palestino. At isa sa mga Diyos-Diyosan, yun ang tanong, bakit naniwala yung mga taga-Ninive? Diyan, may mga lugar ng Palestino, sa lugar na yan, no? At ang isa sa mga Diyos nila, alam niyo kung sino? Hindi nga lang, mga Palestino. Si Dagon. At anong itsura ni Dagon? Isda at tao. Kaya siguro madali nilang natanggap si Jonah dahil si Jonah ay tao na iniluwa ng isda. Probably. Alam niyo, hindi natin maintindihan. Ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi natin maintindihan ang way ng Panginoon. Bakit siya pinakain sa isda? Ngayon niyo lang naalala kung bakit inalaw ng Panginoon na kainin si Jonah ng isda. Siguro nasabi rin ni Jonah na kaya ako nakarating dito, iniluwa ako ng malaking isda. Ba, Diyos ka! Diyos ka! Sa kanila ay Diyos yun. Nasa bibig ng malaking isda yung tao. Hindi natin alam. Yung konteksto, hindi natin, pero isa sa mga sinasabi ng mga Bible scholar na nag-aaral, isa sa dahilan kung bakit natanggap ng mga taga-Ninive na si Jonah ay propeta ng Diyos. Okay? Hindi tayo magtatagal. Kaya ang tanong ko sa inyo, sino ang unang dumating? Si John the Baptist o si Jesus Christ? Sino ang unang dumating? Si John the Baptist o si Jesus Christ? John the Baptist. Bago isinilang ang Panginoon, sinabihan pa lang si Maria na siya ay magbubuntis at sinabihan siya, pumunta siya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Si Elizabeth buntis na. So, una si John the Baptist. No, kasi siya yung sinasabi sa Isaiah, si John the Baptist, ang ministry ni John the Baptist, siya yung sumisigaw doon sa ilang. Someone is crying in the wilderness na nagsasabi, prepare ye the way of the Lord. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon at gawin yung matuwid ang kanyang landas. Siya yun. Kaya nga tinatanong siya, ikaw ba yung Messiah? Hindi ako. Ako yung sumisigaw sa ilang, sinasabi niya.
So, alam niyo yung Isaiah. Siya yun. So, anong ministry ni John the Baptist? Ihanda ang daan ng Panginoon. Pero hindi yung daan ng Panginoon, kundi ang paghahanda, yung dadaanan ng Panginoon. Meaning yung mga tao. So, tingnan nyo sa Matthew chapter 3 verse 4, Now John wore a garment of camel's hair and leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going to him. Pansinin nyo, no? Si John the Baptist, itinuring na napakadakila sa lahat ng ipinanganak ng babae. Pero, wala siyang milagrong nagawa. Sabi ng iba, pero tingin ko meron. Ano yun? Halos lahat ng tao sa Jerusalem at saka sa Judea pumupunta sa kanya. Mahirap tawagin ng tao. Mahirap tawagin ng mga tao para pasunurin sa Panginoon. Mahirap. Alam niyo kung saan mo may kita yan sa Old Testament? Hindi ko lang alam kung si Gideon o si ano yun. Nung siya ay binabaan ng Espiritu ng Diyos dahil may kipag-away sila sa kaalaban nila, kumuha siya ng butyong, kumuha siya ng yung iniihipan. Oo. Yung ram's horn. Nung inihipan niya yan, para daw isang katawan yung mga tao na pumunta sa kanya para makipag-away. Espiritu ng Diyos yun. Yung pagtawag sa mga tao, ang Diyos ang tumatawag sa kanila. Katulad din ng pagtawag ng hayop ni Noah para dalhin sa arko. Hindi hinahanap isa-isa ni Noah yun. merong nagpapakita ng caricature na tumutugtog lang tao, sumusunod yung mga hayop. Hindi totoo yun, ha? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Espiritu ng Diyos yan. So ito kay John the Baptist, miracle na ito kasi hindi mo pwedeng tawagin. Nakalagay, Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going to him. Yan naman yung pagkaka-describe ng manunulat. Jerusalem at lahat ng Judea at lahat ng region na nasa Jordan ay pumupunta sa kanya at nagpapabautismo. Sabi At habang sila binabautismohan and they were baptized by John in the river of Jordan, ano ginagawa ng mga tao? Confessing their sin. Kailan ka magko-confess ng sin mo? Hindi lang yun. Pag kinonvict ka ng Holy Spirit, hindi ba gaano yung Pag hindi siya kinoconvict, hindi siya inuudyukan ng banal na Espiritu. So, yan mismo yung milagro sa buhay ni John the Baptist. At pinaliwanag ni Apostol Pablo ang bautismo ni Juan, sabi niya rin sa Acts chapter 19, paliwanag niya rin sa mga disciples ni John the Baptist. And Paul said to them, John baptized with baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus Christ. So anong gusto ko ipakita sa inyo rito? Kaya ko sinabi na sinong nauna? Si John the Baptist bago si Jesus Christ. Di ba? Naalala niyo yung kwento ng Panginoon nung tinatanong siya ng mga disciples ni John the Baptist kung siya na ba talaga aasahan na darating o may iba pa? Naalala niyo?
Na ang kwento ng Panginoon kanino ko ba maikukumpara ang mga tao rito sa henerasyon na ito? Para sila mga bata na nagsisigawan sa marketplace. Ang sabi ng isang grupo, "Oy, tumugtog kami ng punebre, hindi naman kayo nalungkot." Sabi naman ng kabila, tumugtog naman kami na masaya ang tugtugin, hindi naman kayo sumayaw. So, ang kinikwento ni Jesus Christ doon ay yung dalawang ministry nila. Ang ministry ni John the Baptist ay ministry of sorrow, repentance. Ibig sabihin, tumugtog kami ng malungkot na tugtog, dapat malungkot kayo. Nangangaral ako ng pagsisisi, dapat magsisi kayo. Pero hindi sila nagsisi. Yung ministry ng Panginoon, it's a joyful ministry. Ano yun? Gospel. Ano yung gospel? Good news. Dapat masaya. Oh? Pero hindi naiintindihan ng mga tao. Sabi nila, itong si John the Baptist, may demonyo yan. Dumating naman si Jesus Christ, hindi, makasalanan yan dahil laging sumasama sa mga makasalanan. So wala nang mabuti sa mata ng mga tao na pinupuntahan nila. So yan ang sinasabi ko. Una, ang ministry ni John the Baptist. At nire-require ng Panginoon niya. Repent! Sabi ng Panginoon, repent! Nire-require ng Panginoon niya. Dapat makapag-persistent ka sa ministry ni John the Baptist. Kasi hindi mo matatanggap yung ministry ng Panginoon. Kaya nga siya inihahanda yung mga tao. Oh? Ano sabi ni Gabriel kay Elizabeth? For he is, sa Matthew chapter 3, for he is the one spoken of by prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. So ang tanong ko, ano ang inihahandang daan ni Juan Bautista para sa Panginoon? Makikita natin yan sa Luke chapter 1 verse 16 hanggang 17. Ang sabi ni Gabriel dito, pag dumating si John the Baptist, ang sabi ni Gabriel, at marami sa mga anak ni Israel ay papapagbalikin loob niya sa Panginoon sa kanilang Diyos. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbalikin loob ang puso ng Ama sa anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang na handa. So ano ibig sabihin nun? Prepare the way. Ihanda ang mga tao na sila ay magsisi para pagdating ng Panginoon, kikilalanin sila ni Jesucristo. Nakita nyo yung mga religious leader? Kinikilala ba ng Jesus Christ yun? Sinusumbatan ni Jesus Christ yun. Alam niyo yung mga taong gumagawa sa relihiyon, akala nila nakakasunod sila sa kalooban ng Diyos. Hindi nila naunawaan, ito yung unang step. Repent. Yung Matthew chapter 7 verse 21, many will call on that day, Lord, Lord, kakatok sila. Gusto nila pumasok sa karya ng langit. Ang sabi ng Panginoon, I do not know you. I never knew you. Lumayo kayo sa akin. Kasi sila yung mga tao na gawa lang ng gawa sa Diyos pero hindi naman nagsisisi. Hindi nagbabago. Kaya hindi kilala sila ng Panginoon. At kailanman, yung hindi kilala ng Panginoon, hindi makatatanggap ng biyaya galing sa Panginoon. So dito na tayo magtatapos. So may tanong ako, sabi ko, ang tao bang hindi nagsisisi ay maliligtas?
Ang tao bang hindi nagsisisi ay di maliligtas? Hindi. Hindi lang kasi. Nakita nyo yung bigat na sinabi ng Panginoon, unless you repent, you too will perish. Maliban na kayo ay magsisi, kayo rin ay mapapahamak. So yung repentance, yun ang way out. Katulad ng nangyari sa Nineveh, hindi binagsak ng Panginoon yung disaster sa bayan ng Nineveh kasi nakita nyo talaga na genuine yung repentance ng mga tao. So malinaw sa salita ni Jesus, maliban na ang tao ay magsisi, sila ay mapapahamak. Number 2, hindi kinikilala ni Jesus ang mga taong hindi nagsisisi at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kita niyo si Pilato nung nag-usap sila? Hindi siya naiintindihan ni Pilato. Dahil ang first step ay makilala mo at maunawaan mo si Jesus Christ, yung kanyang sinasabi. Na lahat ng sinasabi ng Panginoon ay pangit at katotohanan. Ano kay Pilato yun? Walang halaga kay Pilato yun. Kasi siya ang authority. Si Jesus walang ka-authority yun. Pag nakita niya na hinahatulan yung tao, sino may authority sa atin dalawa? At paano mo sasabihin na ang taong nasa katotohanan ay makikinig sa iyong salita? Tanungin ko kayo. Ikaw ang judge. Ha? Tapos sinasabihan ka ng taong hatulan mo. Ang taong nasa katotohanan ay makikinig sa boses ko. Tatanggapin ba ni Pilato yun? Na siya ang authority, ito hinahatulan mo. Ma-open ka. Magiging baliktad na ang mundo ninyo. Di ba? So, hindi kinikilala ni Jesus sa mga taong hindi nagsisisi at nagpapakumbaba sapagkat hindi sila naihanda sa kanyang pagdating. Ang pagsisisi ay tanda ng pananalig sa Diyos. Ang taong genuine na nagsisi ay tanda ng pananalig sa Diyos. At ang di nagsisisi ay kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang pagsisisi, sabi ko nga kanina, ay pag-ikot ng 180 degrees o pagtalikod sa masama at pagharap at pagbabalik loob sa Diyos. Sinabi ko sa Teopilo, ang pagsisisi ay pagtalikod. Ito yung masama, at talikod ka, harap ka sa mabuti, haharap ka sa Diyos. Ngayon, hindi ka nagsisisi, ibig sabihin, hindi ka tumatalikod sa paggawa ng masama. Ang Panginoon, hinihintay kang humarap sa Kanya dahil gusto niya ikaw ay umikot. So, ang tanong ko, bibigyan ka ba niya ng biyaya na nakatalikod ka? Kaya sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Hindi ko nakikita mukha mo eh. Hindi ka pumipihit sa akin, hindi ka humarap sa akin. Kaya hindi siya tatanggap ng biyaya. Sa madaling sabi, wala siya kaligtasan. So, ang pagsisisi ay pag-ikot 180 degrees o pagtalikod sa masama at pagharap at pagbabalik sa Diyos. Walang tumatanggap, hindi makatatanggap ng biyaya mula sa Diyos ang mga nakatalikod sa Kanya. Meaning, hindi nagsisisi. Ang pagsunod sa Diyos ay walang pagsisisi. Ano ang katangian nun? Yung mga tao na sunod lang, magawa. Pero hindi sila nagbabago ng buhay, hindi sila nagsisisi. Anong tawag sa kanila? O ano ang describe sa kanila? Katulad ng mga Pariseyo at mga Eskriba. Hypocrite. Relihiyoso lang sila pero papaimbabaw. Kaya nga tinatawag sila ng Panginoon, mapagpapaimbabaw, you hypocrite. Sa Matthew 23, sabi ng Panginoon sa kanila, woe unto you, kabag-habag kayo. Binibigyan nyo ng pasanin yung mga tao ng pabigat.
ni hindi man lang kayo nag-aabot ng isang daliri para tulungan yung pabigat na ipinapapasan nyo sa kanila. Ha? Kita nyo yung mapagpaimbabaw na mga religious leader? Anong sabi ng Panginoon sa mga religious leader na yan? Nagsisiupo sila, katulad ng Eskriba at Pariseo, sa upuan ni Moises. Yun ang posisyon eh. Kaya nga, very high sila dahil nakaupo sila sa luklukan ni Moises. Pero ang bilin ng Panginoon, lahat nga ng mga bagay na sa inyo kanilang ipinag-uutos, ay gawin ninyo, sundin nyo at ganapin. Tatapwat, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang gawa. Bakit? Sapagkat ang kanilang sinasabi at kanilang itinuturo ay hindi nila ginagawa. Anong kasabihan dyan? May kasabihan dun eh. Para maging totoo ka, you walk the talk. O anong sinabi mo, gawin mo. You walk the talk. Ilakad mo ang sinasabi mo. Gawin mo ang sinasabi mo. Datapwat sa aba ninyo, mga Eskriba at Pariseo, mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarahan ninyo ng kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi naman nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makapasok. Nakita niyo kasalanan, napakalaking kasalanan ng mga mapagpaimbabaw. Kung mayroong pintuan ng kaligtasan, sinasarahan nila yon. Ayaw nilang mapasok. At sila ang nagiging hadlang. Yung mga tao nagpupumilit makapasok, alam niyo ba kung sino yung mga tao na sinasabi ng Panginoon na nagsisipasok pero ayaw nilang papasukin? Yung mga tao na ayaw nilang papalapitin kay Jesus Christ. Kasi ang bili nila, pag kayo naniwala dyan sa bulaang propeta na yan, kayo ay sisipain namin sa sinagoga. Yan ang bili nila. Kaya sila mismo ang nagsasara ng pintuan ng kaligtasan sa kanilang mga tao. So ginamit ni Jesus si Juan Bautista bilang simbolo ng pagsisisi. At ang otoridad niya ay galing sa langit, kaya kung hindi sila maniwala kay Juan Bautista, paano sila maniniwala at paano sila tatanggap doon sa susunod kay Juan Bautista na Panginoong Jesucristo? Kaya makikita ninyo, magiging imposible ang kanilang salvation. Kaya sabi ko sa inyo, napakadali ang salvation. To believe. Nakalagay sa Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believe. Yung mga tao, madali nilang kargahin yun, madali nilang hawakan yun, pero hindi nila naintindihan na malaking scope yung belief. Kasama sa belief ay itong repentance. At ito ay isa sa mahirap na isa katuparan nila. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi basta-basta pick up ka ng salita, sabihin mo ay, yan na yan, totoo. Pero hindi mo inuunawa na meron pang ibang requirements na kasama sa pananampalataya na yun, na mas mabigat na dapat na i-accomplish ng mga tao. At ano yun? Yung repentance. Kaya yung tao, pag hindi nag-repent, hindi nila makikita ang kaharian ng langit. Amen? Tayo po natin tumayo. So, hindi ko nasasabihin kayo dahil hindi ko kayo susumbatan sa inyong mga kasalanan, pero you can go on your prayer dito man o doon sa inyong bahay. Anything na mga bagay na nagawa natin laban sa Panginoon, nakalagay yan sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just
Ha? And forgive us our sin and cleanse. Ang kasalanan, hindi lang ito nagiging pabigat sa tao, kundi ito ay nagpaparumi sa tao. Kaya may sinasabi ang Biblia na kailangan kumpisan natin para tayo ay patawarin at para tayo ay linisin sa lahat ng ating mga karumihan. So, ilagay nyo na sa schedule nyo ngayon at mamaya dahil narinig nyo na ang turo na ito, na tayo ay lumapit at i-confess natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Amen? So, ako na po mananalangin. Hallelujah. Ama, luwalhatiin ka sa biyaya at kabutihan mo sa araw na ito. Isang katakilaan ang marinig namin ang katuruan about repentance. Alam namin, Lord, na mababaw lang ang pag-unawa namin sa salitang repentance. Pero nakita namin na napakalalim pala na implikasyon ito na kailangan namin na hindi lang malungkot, kundi kailangan namin na kami ay tumalikod sa lahat ng paggawa ng masama, maging ang aming kaisipan ay babaguhin namin upang kami ay mag-isip ng tama at magkaroon kami ng takot sa iyo at ngayon ay sumunod kami sa mga lituntunin na ipinagkakaloob mo, Panginoon. Lord, ang hinihingi ko lang, Lord, ay narito kami, Panginoon. You know each and everyone's heart, O Lord. At lahat kami, Lord, ay dinudulog namin ang aming mga puso at isipan sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At linisin mo kami, Panginoon, upang kami ay makasunod sa mga ipinag-uutos mo. Alam namin, Lord, na mga taong hindi nahugasan, ang mga taong hindi pinatawad, ay hindi makapaglilingkod sa iyo. Palayain mo kami, Panginoon, sa mga kapangyarihan na kasalanan na ito, Lord, at kami ay haharap sa iyo at susunod kami sa lahat ng iyong mga tagubilin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan katulad ng iyong pangako. Nilalagyan mo kami ng Espiritu. Lalagyan mo kami ng iyong Espiritu at ikukusa mo kaming mapasunod sa lahat ng iyong alituntunin ayon sa sinabi mo sa Ezekiel. Salamat, Lord, sa kapatawaran na ibinig kaloob mo sa amin. Purihin at takilayan ka sa hapon ito. In Jesus' name. Amen. Amen.